konteksto ho ng affidavit na ito, ang sinasabi daw po na pamimilit umano ng paghain ng affidavit para sa pagkakaso ng ombudsman sa ilang partikular na tao. Dito ho ba mahalaga din na malaman natin sino na naman ang handler nito? Tama po kayo. Kasi who will be benefited? Di ba po? Anong benepisyo? Pero hindi naman ibig sabihin if that person will be benefited ay mali or tama. Baka rin baka yun yung totoo. So it's really a big investigation and fact-finding to arrive to the truth. Kasi lalabas po dyan what will be the value ng salita nitong apat na to. Then from the start po, hindi mo na pwedeng pagtiwalaan lahat yung kanyang sinasabi. So yun na po pumapasok yung sinasabi ko that there should be additional evidence which will support kung alin pong claim nila yung totoo at tama po. Kasi dito pinangakuan ako ni attorney, ito na malaking halaga pag naging matagumpay ang scam na ito at bilang katibayan sinabi pa nito sa akin na etc. mga taong ito etc. Meron dahon tulong. So pinangakuan sila ng pera, hindi natuloy. And then nagkaroon na po ng duda nga etc. Pero ngayon isipin mo din, baka na naman sila pinangakuan ng pera na naman. Di ba? Pinangakuan na naman po ng pera. Tama po kayo. Tama po kayo. Pero consistent to our findings nga po, doon sa aming investigasyon nung una, lumalabas na dyan. Pero ngayon, ang haba-haba ng panahon, ang daming interview, ang dami nilang public statement, pumunta pa po ng Senado, nagkagulo-gulo. Ang claim nila, parang yun yung talagang they're swearing to the truth. Tapos all of a sudden, meron pong ganyan na statement. So, kailangan po nating malaman ano ba talaga ang dahilan at saan ang gagaling at kung sino ang mga nasa likod po. Kung sakasakali po na mapatunayan po ng inyong mga ahente na may basihan itong mga bagong alegasyon ng apat na ito ba'y karagdagang kaso kila Attorney Baligod at kila former Congressman Mike Defensor? Opo, malinaw po yan kasi sabihin obstruction of justice yan saka yung you're encouraging a person to bear false witness ka doon sa isang hindi naman po nangyari at ginawa. Yun po yung ating titingnan dyan. Mas marami pong dapat ipaliwanag. Okay. Iimbitahan niyo ba itong apat na to sa NBI po, formally, sir? We have to identify first kung sino po sila, yung apat na yan. Kasi hindi naman po pwede na manatili na ganun. Ang isa lang question ko nga dyan, bakit kailangan magtakip pa ng mukha? Alam naman natin, nung sa 18 noon, matapang na lumalabas na nandiyan po So, ang malinaw dito, kung sila talaga member doon sa 18, malaki pong mess to. It's a big mess na nandiyan sila na the only thing that will save them is lumabas na talaga yung katotohanan. Not only from their words, but they should come out with the supporting evidence and supporting testimony of other personalities po siguro. Yung isang affidavit dito, na lantad yung pangalan na nag-execute, may abogado pati ho yung kanyang pangalan nandito rin, etc. ng mga detalye, yung kanyang lisensya, etc. Ito ho bang abogadong ito ay kukontakin po ninyo para makausap din? Ayan, siguro po. Kasi kung kilala na, pwede na po nating ipatawag para magbigay linaw. Kasi legally, meron pa po tayong mga question din dito. Kapatid, tingnan po ninyo. Yung 18 na yan, effectively, they're under the care of their lawyer. And who is their lawyer? Technically, si Attorney Balicod, hindi po ba? Doon po sa, under our practice, doon sa practice po bilang abogado, you cannot come in as a lawyer na itong tao na to unless meron kang tinanggal mo na yung lawyer na yun. But of course, impliedly, tinanggal na siguro si Attorney Balicod because of the statement. If sila nga po yung membro ng 18 na yan. So, yung sinasabi ko lang po rito, ang daming complications, pero mabuti kung sinasabi niyo po may lumabas na lawyer at may pangalan na, we'll probably subpoena them. But first, before we do that, we have to coordinate with other agencies like the Department of Justice and the Office of the Ombudsman po. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.